So, ayun, good morning! Hi guys! Good morning sa inyo! So, ayun na nga, nag-chat yung best friend ko na pupunta daw siya ngayong 11:30 dito sa bahay. So, ngayong araw nga ay naglalaba nga ako. Tignan nyo, ang dami kong labahin. Ayan. Hindi pa nga natapos, kakasimula ko pa lang. Pero nag-chat yung best friend ko na pupunta daw siya dito sa bahay. Kasi nga, kahapon nga ay birthday niya. So, siya rin yung magpapasok sa akin sa trabaho at ayan nga, may nakawashing pa ako. Ayan. At nangungulit ka nga ang aking bunso, Soy. Nangungulit din. Ang kulit-kulit talaga niya. So, hi! Kaya naman, gagawa tayo ng salad dahil request ng BFF ko. Kaya tara, let's go! Kaya ayan naman, ito meron akong stock dito ng Fiesta, nata de coco at corn. So, hindi yan in-sponsor. Talagang yan lang talaga yung available dito sa bahay. Dahil nga hindi ko yan nagamit nung birthday ng anak ko, ng second baby ko. Kaya ayan, gagamitin natin siya ngayon. So, dahil nga birthday ng BFF ko, kaya gagawin natin yung request niya na fruit salad. So, papakain na lang natin sa kanya to. At magluluto din ako ng lunch namin na langgonisa. Ayan. So, dinamihan ko na nga kasi darating nga sila. At saka, sinabihan ko na rin ng mama ko na magsain na siya ng 5 takal. At sinabi nga dyan ng mama ko na nahihilo daw siya. At sabi ko naman baka nagugutom ka lang, ma. At tinanong ko rin kung nag-almusal siya o nagkape siya. Ang sabi niya, hindi daw. Sabi ko, dapat nagkape ka or kumain ka man lang ng biskuit. Baka gutom ka na, kaya kumain ka na muna ng una dyan. So, ayun na nga. So, yun na nga, dahil nga kulang yung ingredients natin ng cream or all-purpose cream. So, naisip ko na bumili na lang tayo ng creme densada sa palengke at yung iba pang mga kulang sa palengke. Kaya yan, dinala ko na yung favorite Stitch wallet ko. Ayan. May initial name pa yan ng aking asawa. Kaya, let's go! So, ayun, nakakalabas na ako ng bahay at tumakas lang ako sa baby ko dahil humahabol nga at gustong sumama. At ayan na nga ang panang inday nyo. Kahit anong tsinelas na lang sinuot ko dyan para lang madali dahil nga nagmamadali na nga tayo dahil nga malapit na rin mag 11:30 at malapit na rin dumating ang ating BFF na bigla-biglaan ng mga pagpunta. So ayun na nga, nag-video-video lang ako dyan at iniisip ko nga kung ano pa ba ang kulang, pero bibili na lang natin yung madadaling gawin. So kailangan ko lang ng gulaman, sago at eto na nga, nakarating na tayo ng palengke. Walking distance lang naman ang palengke sa bahay namin dahil sobrang lapit lang talaga at yung bahay namin goods na goods kasi malapit sa lahat, sa trabaho, school, palengke, highway, kaya wala ka nang hahanapin pa, kaya maglalakad ka lang at andyan ka na sa lahat ng gusto mo. May mall din dito at ayun na nga, konting-konti na lang at malapit na tayo, nakapasok na tayo sa loob ng palengke at ayan na nga, nadaanan na natin siya at pupunta tayo doon sa favorite kong bilihan ng mga pang fruit salad kasi medyo mura siya magtinda at mura siya mag-price. So ayun na nga, nakadaanan na nga natin yung mga bilihan ng mga sago dyan, pero hindi ako bibili dyan dahil meron nga akong suking tindahan dito. Ayun na nga, malapit na nga tayo sa bibilan ko ng creme densada. Hindi rin siya in-sponsor, baka isipin nyo sponsor. So ayun na nga, andito na nga tayo sa bilihan ng creme densada. Ayan. So ayun na si ate. Mura lang talaga magtinda dito si ate, kaya madalas dito ako bumibili. At ayun na nga, magbabayad na nga ako dahil meron na nga siya yung items na gusto ko. At ayan na nga, kinuha na ni ate at ayan na siya. Angel's creme densada na lang ang binili ko para medyo makatipid at konti lang naman ang fruit salad. At ayun, doon naman ako bibili ng sago at gulaman. Yung madali na, hindi na tayo magluluto pa para mabilisan lang kasi talaga. Kailangan ko lang ng mabilisang gawa ng fruit salad. So, ayun na nga, meron pang customer si ate. Kaya naman, nung next na ako, ayan, pinlex ko na siya. Yung red na gulaman na malalaki at yung maliliit. Ayoko ng clear na malalaki kasi masyadong makamalaki yung nasa loob niya. Parang matigas para sa akin. So, kumuha na rin ako ng gulaman at 25 pesos nga lang ang ginastos ko dyan. So, ayan, nakabili na ako ng mga kulang ko sa fruit salad na gagawin ko. Kaya naman, uuwi na tayo. At ito na nga, malapit na ako sa bahay at ipinilex ko na nga yung mga kulang ingredients na binili ko. Ayan.
kasama nga dyan yung wallet na favorite ko. At ito na nga, nasa bahay na tayo. Ang bilis talaga ng transition. Iba na talaga ang mga generation ngayon. At ito na nga, nagmamadali na tayo kahit na pawis ako dyan. Nagmamadali na tayo mag-prepare dyan dahil parating na nga. Dinrain ko na nga yung fruit salad at itong daan at tadiko ko, tinanggalan ko na rin ng sabaw. At sinabihan nga ako ng mama ko dyan na bakit ayaw mo i-drain, may pang strainer naman tayo dyan. At naisip ko nga, oo nga naman, bakit hindi ko i-drain para madali, dahil may strainer nga naman. So yun, dinrain ko na siya para madali at nilakyan ko na yung butas niya. At natawa pa nga ako dyan dahil papakahirap akong taktakin ng taktakin, may strainer naman pala kami. So ayun na nga, sinunod ko na yung sinabi ng mama ko na i-drain ko na lang para madali, pero ayaw talaga lumabas ng nata dun sa lata niya. Parang gusto yata dun na lang siya forever. Sabi ko nga walang forever, kaya tatanggalin kita kahit na anong mangyari. At yung baby ko nga dyan nangungulit, kaya habang nagmamadali nagsasaway din ako dyan dahil nga pati yung mama ko nakikisabay din. So ayun na nga, tak ako ng tak dyan dahil nga yung nata ayaw lumabas sa lata. So ayan na, hanggang sa nalaglag na lang. So ayun, tinapon ko na dahil madumi na yun. At yun na nga, binuksan ko na yung fruit salad na na-drain ko na yung sabaw niya. Maliit lang talaga yan kasi natira lang yan doon sa party ng anak ko nung nag-birthday siya, 7th birthday niya. At yung next naman, ang ginawa ko yung corn, dinrain ko na sa strainer para maging madali na. At mabilisan nga lang itong gagawin natin dahil nga baka dumating na yung best friend ko. Ang usapan namin ay 11:30, darating na siya. Yung oras na yan, mga alas 10 na siguro yan. Kaya nagmamadali na ako. So, ayun na nga, pati yung baby ko nakikikulit din. Vlog din daw siya. So, yan mo yung pakiramdam na nagmamadali ka tapos nagsasaway ka pa. At may chinismis nga ako yan sa mama ko dahil nga chismisan ay agad naman na lumapit dahil hindi daw ako marinig. Basta pag chismisan talaga, kahit na busy kumain, lalapit at lalapit talaga. So, ayun na nga, nagchismis muna kami ng mama ko dyan. Pagka-chismis talaga, ang bilis talagang lumapit kahit na kumakain siya. At ayun na nga, napatakbo siya dun sa kalan dahil nga akala niya nasunog na yung langgunisa na pinaluluto ko sa kanya at nakalimutan na nga niya na may niluluto siya. Kaya yan, napatakbo na siya dyan at hinalo-halo na nga niya, nakalimutan pang kunin yung panando. Kaya ayan, nagmamadali na siya. So, ayun na nga, matatapos na nga ako dito at ito na nga, natapos na ako sa keso. At kompleto na nga yung mga ingredients na kailangan ko. Hihiwain ko na lang tong gulaman sa maliliit na piraso at huhugasan ko siya. Dahil nga nasa baso lang yan sa palengke at naka-display lang, kailangan nating hugasan para maging malinis at di natin alam kung ano ba yung mga dumapo dyan. So sobrang dali lang nitong gulaman hiwain. Parang naglalaro ka lang dyan, yan. Pero parang nahirapan ako nung hiniwa ko siya sa sangkalan. Kaya naman ang ginawa ko, inilagay ko na lang siya sa kamay ko para mas madali ko siyang mahiwa at mailagay dun sa bowl. So, huwag kayong mag-alala dahil malinis naman yung kamay ko dyan at sinigurado ko na malinis dyan. At best friend ko na naman kakain ito. Kaya okay lang yan. Kaka-CR ko lang din naman kanina. Joke lang. So, ayan na nga. Naglinis muna ako ng kamay dyan bago ako humawak ng mga pagkain. Syempre naman, kailangan malinis tayo. So, ayun. Napakadali lang nitong gawin. Kaya ito na lang ginawa ko. Kaysa magpakulo pa tayo at magpapatigas pa ng gulaman, ito na lang mas madali at mas kakatipid din tayo sa oras. Kaya ayun, nung matapos na, isinunod ko na dyan yung sago na kulay pula. Hinugasan ko lang siya. Ayan, tapos nilagay ko siya sa bowl. At dinrain ko siya para maalis yung mga dapo-dapo dyan kanina dahil naka-display lang din yan sa palengke kanina. At hindi nga ako bumili ng malaking sago dyan dahil ayoko yung malaking sago na puti kasi masyado pa siyang puti yung gitna niya, baka mamaya matigas, kaya yung maliliit na lang na sagong puti yung binili ko. So ayan, hinugasan ko rin ng maigi at tinaktak ko rin yung tubig niya para ma-drain. So ayan, nilagay ko na siya sa bowl at ayun na, kompleto na ang ating ricados para sa ating fruit salad. So, ang una nating lalagay ay itong Fiesta Fruit Salad Cocktail. So, hindi siya sponsored. Ba't kaya naman? Fiesta. So, ayun na nga. Inilagay ko na siya dyan sa bowl. At ininext naman natin itong corn na whole corn kernel. So, kahit anong brand, bala na kayo dyan.
At i-next natin ang itong nata de coco na dinrain ko pa yung sabaw dahil may konting sabaw pa siya. Pero okay lang yan kahit may sabaw. Malasa din naman yung sabaw niya. So, next natin ay ang sago na maliliit na clear. So, ang next naman ay yung gulaman na hiniwa-hiwa ko kanina. At i-next naman natin ang red na sago. Ayan, medyo nahuli. Ayan, si red na sago. So, ayan na. Next naman natin yung cheese. Kailangan talaga pag sa fruit salad may cheese. Kasi gustong-gusto ko yung cheese ng fruit salad. So, ayan. At i-next naman natin ang raisin. Kung wala, okay lang din. Optional lang naman. At ito na nga yung creme densada na binili ko. Para hindi na tayo pipili ng all-purpose cream. Ayan na, kompleto na siya. May all-purpose cream na siya at may condense. Ayan. At nag-aalala nga yung mama ko na baka daw hindi matamis dahil kulang nga daw. Ang sinabi ko nga, kaya nga creme densada yung binili ko para hindi na natin kailanganin ng masyadong maraming condensed cream. Kaya nga dahil ito, meron lang natirang kaunti nung birthday ng anak ko na condense. Ang sabi ni mama ko, kulang daw. Pero sabi ko, hindi na. Kasi nga, creme densada yung ginamit ko. At ito na nga, sinaig ko na nga siya para mas lalo siyang tumamis. At hindi nga ako nagkamali sa creme densada. Dahil subok ko na siya talaga noon pa. So, ayun, minekos-mekos lang natin yan. Mix-mix lang. At okay na nga. At hindi pa nga rin tumitigil ang baby ko dyan, kakakulit. Oo, diba? Nakikisali talaga siya pag nakikita niya nagbablog ang mami. Talagang nakikisali talaga siya. Siguro vlogger din to paglaki. May future na ang baby ko. So, ayun na nga nung matapos ko siyang minekos-mekos ng ganyan. Testing na natin siya at masarap nga at okay naman sa akin. So, ayun, takpan na natin. At ilagay na natin sa ref. So, ayun na nga, punuksan ko na ang rep at sinabi nga ng mama ko, ay hindi kasya kasi may takip. So, sabi ko, tanggalin mo yung takip para kumasya. Ayan, tinanggal nga niya at pinasok na niya sa rep. So, ang sabi niya, wag nang takpan dahil di kasya. Ang sabi ko naman, takpan mo, pero ayaw niya, hindi daw kasya. So, ako na yung nag-try, tinakpan ko siya at sinabi ko dyan, hay nako mama, kulang sa diskarte. Dapat talaga madiskarte na tayo dyan. So, ayan, nagkasya naman siya. Luto na rin ang kanin at ang langgonisa. Kaya ready na kahit na dumating ang aking best friend. So, ayun, di ko na nga na-continue ang paglalaba ko dahil nga kakaantay sa best friend ko. Anong oras pa kaya siya darating? Kaya, ayan. So, ayun na nga, habang nag-aantay tayo, diniretso ko na nga muna ang paglalaba ko. Dahil matagal pa naman sila at hindi ko alam kung darating pa yung best friend ko dahil late na siya. Sa napag-usapan naming oras, ang sabi niya sa 11:30, pero anong oras na ngayon? So, mamaya magta-time check tayo kung anong oras na nga ba. At ito nga, tinatapos ko na yung paglalaba ko. At about naman sa paglalaba, ayoko talaga naglalaban ng puti dahil isa sa mga dahilan kung bakit, dahil hindi ako hindi ko alam kung paano maglaban ng puti. So, hindi ko siya nalilinis kahit na anong gawing kuskus ko. Masakit din kamay ko pero hindi pa rin siya nalilinis. Kaya ang ginagawa ko, binababad ko lang yung puti. At hinahayaan ko na yung asawa ko na maglaban nun. Kasi nga, sabi niya, hindi ako marunong maglaban ng puti. Totoo nga naman yun. At kaya yung mga decolor at yung mga kaya kong laban, ang inuuna ko. So, ayun na nga. Tumayo na nga muna ako dyan at nag-time check ako. Aba, alas 12 na at wala pa yung best friend ko. So, inisip ko, nag-chat na nga ako sa kanya na saan na siya. At sabi nga niya, papunta na daw, nagpa-laundry lang daw. So, ayun, tatapusin ko muna itong labahin ko dahil sobrang dami pa nga ng aking labahin. At maya-maya nga dumating nga, 11:30 naging 12:30. Sakto, 1 hour late siya. At ito na nga, binigay ko na yung regalo ko sa kanya since birthday niya kahapon. Ito yung regalo ko sa kanya na binili ko pa galing Kuwait. So, ibibigay ko na sa kanya, hindi ko na binalot dahil uso naman yun. So, ayan. Sabi ko nga dyan, happy birthday. Ito yung gift ko sa'yo. So, naiya siya kasi naka-video pa. So, ayun, tinignan niya na agad. At sabi ko, isukat niya kung kasya sa kanya at i-check niya kung okay lang ba. So, ayan yung box sa sapatos yung laman niyan. So, sabi niya dito sa Hills, nagulat siya, hindi daw siya nagsusuot ng ganito at baka mamaya sapakin siya ng asawa niya. At ayun nga yung asawa niya, kasama niya. So sabi niya, ibigay na lang daw sa iba. So hindi ko na pinilit dahil din naman talaga siya sanay na magsuot ng ganyan. So ayun na nga, tinignan niya pa yung iba. Sabi ko yung red
para sa asawa niya, tapos yung black sa kanya. So, bet na nga niyang buksan yung naka-box dyan, kaya binuksan niya na at pinabuksan ko na rin. Unboxing na rin to. So, hindi ko na nga binalot. Yan pa yung box niya mula Kuwait hanggang Pinas. So, ayan, binuksan na niya. At natuwa nga ako sa reaction niya dahil tuwan-tuwa siya. Meron na daw siyang bagong sapatos. At pinag-wish na nga na sana kumasya. Buti naman kasya dahil size 9 yan. Siya yung pinakamalaking paa sa amin. So, ayan. Kumasya nga. At tatlo yan. Tagi-tagi sa kaming tatlo ng best friend ko. At para nga maniwala siya na meron din ako. Ayan, pinakita ko rin yan sa akin. Kaya, tatlo talaga yan. So, ayun. Tuwan-tuwa nga siya dahil sabi niya, talagang kaibigan talaga. At pinipray ko na nga yung iinumin naming beer. So, ayan. Muntik pa mahulog. Kakadaldal. Daldal pa mo. So, ayun. Nagganda na nga ako ng 3 baso dyan. Dahil nga mga bisita sila. Ayan. Yung pinakamagandang baso na ang inihanda ko para sa kanila. Yung pang beer talaga. So, ayan. Naganda ako dyan. At kinuha ko na yung mga ice namin sa ref. At pinaglalagyan ko na nga. So, ayun, pinas forward ko na nga to dahil sobrang haba nga. At medyo pagod na rin ako dahil nga naglaba pa nga ako, diba? So, ayun, sa time na yan, hindi pa nga ako tapos maglaba dyan. Nasa kalahati pa lang ako dyan. Pero since nga dumating sila, kailangan ko muna silang asikasuhin kasi nga mga bisita ko sila. So, ayun, kumuha lang ako ng isa pa mga yelo dahil hindi kasya. So, ayun. Ayun nga, bumalik na nga ako at tinuloy ko na yung ginagawa ko dyan. So, habang nagpe-prepare nga ako dyan, kinakausap muna ni mama yung mga bisita ko dahil na medyo matagal din yung preparation. So, ayun, nahirapan kasi ako na magtanggal ng yelo dun sa ice, ano ba yung tawag dyan? Basta, yun na yun, yung patigasan ng yelo, yun na yun. So, alam nyo na yun. So, ayun, mild lang yung beer na iinumin namin. Ayun na lang kasi yun nandun sa available sa rep namin. So, ayan. Kala ko maubos yung 3 dyan, pero kasyo na pala yung 2 dahil hindi naman ako masyadong uminom. So, ayan. Yung maliit na baso na lang sa akin dyan. Sa kanila na yung malalaki at mga bisita naman sila. Ayan. So, okay na. At inilagay na nga namin dun sa mesa. Ayan, ready na. So, ayun, naisip kong lutuin tong padpad Indian chicharon galing sa Kuwait. Binili ko pa galing Kuwait. Masarap to, ipiprito mo lang siya sa mainit na mantika at mayroon ka ng instant chicharon na pwedeng pangpulutan. So, ayun, mag-start na nga tayo magluto ng padpad Indian chicharon. Ayan, tingnan nyo naman, napakalaki niyan. Kala mo maliit sa umpisa, pero pag naluto na, ang laki-laki niya. O, diba? So, saglit lang yan. Hanguin na agad dahil masusunog yan. So, ayan. Paulit-ulit ko lang siyang ginawa hanggang sa matapos siya. So, gulat na gulat nga yung mama ko dyan dahil sabi nga niya, ang laki pala niyan. Sabi ko, malaki talaga yan dahil yan yung chicharon sa India. So, ayun. Binili ko nga lang yan sa Kuwait ng 250 pesos. Siguro mga dito 50 pesos isang box. Ayan. Ayun na nga, pinarito ko ng lahat at sinapos ko nga lang lahat ng nakaprepare na dapat kong preparein at hindi ko nga siya nilahat. So, ayun, natapos na nga at gulat na gulat nga ang kaibigan ko at tuwa-tuwa nga siya. Ipinakita niya pa sa isa namin BFF na si Nessa, naka-video call na yung laki ng chicharon na yan. So, sobrang laki nga niya at masarap din naman. Kalasa siya ng coffee at sobrang lutong niya nga talaga at siya nakiuno na nga yung mama ko. At sobrang sarap nga niya. Kalasa niya yung perfect na chicharon dito sa Pilipinas. So, ayun na nga. Nag-start na nga kami mag-inom dyan. At yung beer naman na iniinom namin ay light lang. Hindi siya masyadong nakakalasing. So, ayun yung partner ni best friend Gemma. At ayun naman si Gemma. Takot siya magpakita sa video kasi nga siya yung tumutulong sa akin pumasok dun sa trabaho na pinapasukan niya. So, nagkunwari kami dun na hindi kami magkaibigan, pero magkaibigan talaga kami. Kaya, umiiwas din siya. So, yung kausap din namin sa video call dyan, yung isa namin BFF na si Nessa, ayun. So, iniinggit namin siya kasi nga meron kaming malaking chicharon dito. Tapos, hindi lang yan, marami pa rin kaming pagkain dahil nga nag-request tong si Gemma ng fruit salad, kaya ginawan ko rin siya. So, birthday niya kasi kahapon, kaya
tinupad ko yung request niya. So, may dala rin naman silang pagkain. Yan, pizza. Nagpa-pizza si Gemma. Ganyan talaga si Gemma kapag pumupunta dito sa bahay, hindi pwedeng walang dala. So, ayan, nagdala siya ng pizza. Kaya, taste test na natin kung masarap ba o hindi itong pizza na dala-dala niya. At nabili nga lang ito sa labas din. So, ayun naman, masarap naman siya. Ubus ko nga dyan, 2 slice, pero hindi mahalata. Siyempre, inalok ko rin sila dyan, pero ayaw pa naman daw nila. At inilabas ko na rin to fruit salad na request nila. Ayan na. Nagsimula na rin silang kumain yan. Special yan, kasi lahat ng ingredients na nandito sa bahay, pinaglalagay ko na dyan. At tinan nyo nga, nakikisabay pa tong baby ko. Nakikisama din sa inuman. Aba, marunong na din siyang kaibigan. So, manang-mana talaga sa papa niya. So, ayun na nga. Nakailang bowl na nga dyan si Gemma. At maya-maya lang nga at tapos na kami. Naubos na rin yung iniinom namin. So, ayun. At nakailang bowl si Gemma ng salad dyan. So, ayun. Saktong 3 PM, nagpaalam na sila na aalis na sila dahil nga may pupuntahan pa silang birthday. Kaya ayun, nagpaalam na rin sila. At muntikan pa nga makalimutan yung gift ko dyan. Kaya sabi ko, sayang naman, sana nakalimutan na lang. Joke lang. Pero naalala pa rin ni Gemma kasi nagustuhan talaga niya yung sapatos na binigay ko sa kanya. So, sabi ko, bye-bye. At sabi ko, see you next time ulit. Sa susunod na lang. Bye. Ingat kayo dyan. Yan ang sinabi ko sa kanya. So, yun na nga. Nung umalis na sila dyan, nakaalis na sila. Kundi naman na naglikpit na ako dyan ng mga pinagkamitan namin. At i-continue ko na nga rin yung paglalaba ko. Siyempre, nakikisali-sari rin yung baby ko dyan maglikpit. Ayan, yung pangalawa kong anak. So, ayan na nga. Naglikpit na tayo ng mga pinaggamitan natin dyan. At maya-maya nga ay, kinontinue ko na rin yung paglalaba ko. So, yung mga plato dyan sa mama ko na pinaghugas ko kasi nga marami pa akong labahin. At sa wakas natapos na nga ako maglaba. At init na ang inday nyo. Kaya naman napagpasyahan ko na maligo na habang pawis na pawis pa ako para hindi tayo mapasma. So, ayan na nga. Kinuha ko na yung towel dyan. At gusto ko na talaga maligo dahil kanina pa nga akong umaga hindi naliligo. Kaya naman maliligo na ang inday nyo. So, ayun. Mamaya na lang. Kita-kits tayo mamaya. Kita-kits tayo mamaya pagtapos ko maligo. Bawal kayo sa mama. Babush! So, ayun na nga, makalipas ang ilang oras at tapos na rin ako maligo. At nung ulit nga yung baby ko dyan, iyak na iyak dahil gusto nga makisali sa vlog ko pero hindi ko sinasali. Joke lang, hindi. Gusto na niya matulog kasi nga hapon na yan dyan. So, ayun, nag-brush lang ako at salamat sa panonood. At sa susunod na video ko ulit. Paalam! Bye-bye sa inyo. Paalam!